hindi niya alam yung hindi niya alam kung paano ipapasok, paano ibenta ni JB. Hindi niya alam. Alam niya lang, ahente lang siya, ahente. Ahente lang siya. Ahente. Ahente lang si Mr. JB Hindi, ahente lang Sebastian. siya. Ikaw yung ahente. Oo, kaya hindi daw. Oo. Paano? 이제 JB ahente kasi di na. Hindi naman sila negosyo kung ano, wala. Pero ahente sa kanya isang beses, dalawang beses, ahente lang siya. Pinapakilala niya ang customer bigay sa kanya. ahente lang, ahente. Di ba ho, dati before pumasok si Mr. JB Sebastian, nagbebenta na po na ho kayo ng illegal drugs sa labas? Dati. Wala pa si Paki-interpret Sebastian. muna po yun. Sentence by sentence lang muna tayo. Mahirap pag mahaba. 이제 옹게 매력이 매력나요.就是就他两个人옹게 와가지고做游戏。옹게做提出来。나대 사람아 안 이거 저 약디 쇼.因为我那家里我就小木。Prenup lang siya, kaya nahuli siya. Pumasok sa maximum, prenup lang siya. Sige po, ibahin ko na lang po yung tanong. Kasi doon sa testimony po, na gusto po ni Mr. Sebastian na i-centralize yung illegal drugs trade sa Bilibid. So, ang tanong ko lang, yun lang, isa lang yung tanong ko. Ano yung parte ni Mr. Sebastian sa pagbenta ng drugs galing sa inyo papunta doon sa labas, sa mga tao sa labas? Kanina yung question? Kay Mr. Vicente C na lang. Mr. C. Mr. C, Vicente C, kayo na po ang tinatanong. Kayo na po. Para sa iyo po yun. Pwede bang pakisagot nyo ng diretso yun? Opo. Hindi, kayo na Vicente C ang tinatanong, hindi na si Mr. Ko. Kanya kayo na po ang sumagot. Pakiulit lang. Ulitin ko po. Yung mga drugs po na binibenta, kasi hindi naman kayo makalabas, nasa loob naman kayo. So, sa phone lang, binibenta yung drugs. Paano ho ang partisipasyon ni Mr. Sebastian? Hindi naman niya malalaman, nasa phone ka lang nagsasalita. Your Honor, basta tanungin mo na lang yung question. Yun. Don't interpret it para mas diretso. Yung tanong. Hindi ko alam paano sila JB paano deliver transaction. Kung ipakilala, bigay siyang number, ito ang number niya. Kayo na mahala kanyan. Number ng tao, bigay sa kanya. Saan galing po yung number ng tao? Yung tao na yung gusto bumili siya o ano. Kanyan, bigyan lang, may marami siya, katulad siya, bibili, dami mo, pasa ko sa kanya, kanyan. Sila lang usap. Sir Chairman, can we ask the witness to speak closer to the mic because we cannot hear? Yung isang bot, siya bibili, kilala ko siya, bibili siya. Kunin ko number niya. Bigay sa kay JB, JB, number, usap kayo. Yung number bigay sa kanila. Sila mahanap. So yung, kung may kliyente sa labas, yung number niya ibigay mo kay JB. Mahala na siya usap. Bahala na sila mag-usap doon. Pero kliyente mo yon. Kung doon din sa mga kulungan mga tao kung so bigay mo na kay JB. So si JB yung magkausap doon sa hindi ko alam kung sino usap, mahala na sila. Kasi dito, may mga kaibigan ko dito, yung mga kaibigan ng mga inmates kayo lahat. Inmates, hindi naman lahat kaya niya usap lahat eh. Okay. Yung iba, mas malapit sa akin, lumapit sa akin, kuha ko number, bigay ko sa kanya. Kunin mo yung number, tapos ibigay mo kay JB Sebastian. Automatic pera na. Next point, please. Isang tanong din po para kay Mr. JB Sebastian. So, ganun po yung
ang tanong ko po, same lang din. Ang partisipasyon niyo po doon sa illegal drug dealings sa loob ng Bilibid palabas in connection with Mr. Vicente C. and Mr. Peter Ko. Your Honor, I'm sorry, hindi ko po masyadong maintindihan dahil wala po ako kanina nung sinasabi nila yung tungkol sa involvement ko dun sa drug trade na sinasabi nila. Ito sa'yo na lang, sa'yo to, Opo. personal na tanong. Opo. Ano yung participation niyo po doon sa drug trade ng inside the Bilibid prison papunta doon sa labas? Kanina po, nasagot ko na po yan ng paulit-ulit. As a leader po ng gang, hahanap po ako ng mga kasama or kakosa na ang kadalasan kaso ay involved sa drugs. So, kung buhay pa po yung linya nila sa labas, tatanungin ko lang kung gusto nila and then i-refer ko sa mga Chinese. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, malinaw ba? Parang lumabo. Lalo ko nalabuan na. Anyway, baka gustong i-follow up ni Congressman Tambunting para luminaw ito. Thank you very much, Mr. Chairman. Pagpasensya niyo, I missed my turn earlier dahil galing po ako sa meeting ng Committee on Games and Amusement. Ito, 17. Alam po ninyo, akong katanungan ko po kay Ginoong Sebastian. Sa unang dalawang hearing ay kayo po ang ito, lahat pinakasikat personal. na witness na lahat ay kayo ang tinuturo. At minsan ay nabanggit ko nga kay former Director Bukayo na dapat kayo niya yata naging mas alam nyo pa ang operasyon kaysa sa kanya at mas alam mo pa kung papakinggan natin yung sinasabi ng iba, mas marami pa kayong alam na nangyayari sa loob kaysa sa kanya, sa salaysay ng ibang mga kasama mo sa loob. Lahat po sila, kayo po ang tinuturo. At kanina, bago po ako lumabas, ang sinasabi nyo naman, hindi ako, kundi si Kulayko. Kulango po. Kulanko. Opo. Ang tanong ko, sa dami po nila na nagsabing kayo, at kayo lang nagsasabing si Kulanko, bakit ho dapat namin kayo paniwalaan at hindi yung napakaraming testigo na kayo ang tinuturo? Tungkol po ba yan sa drug trade na Opo. uulitin ko po at ako yung tinuturo nila na nagturo daw sa kanilang magbenta ng shabu. Correct. Nililinaw ko po yung sinasabi ko tungkol sa mas powerful si Kulanko. Particular po ito tungkol dun sa pagpapasok ng kontrabando. Nagkakaroon po ng misconception tungkol dun sa sinasabing power ko dahil ako po ay active sa mga programa ng reformation program ng Bureau of Corrections. Iyan po yung pagkakaiba namin ni Mr. Kulanko. At dahil doon ay bakit sila magagalit sa iyo? Ako po kasi ang pinag-isipan nila na nagbigay ng informasyon sa dating Secretary Laila de Lima kaugnay dun sa pagkalipat nila sa NBI. So ikaw panindigan mo na si Kulanko. Katulad din po ng binabanggit niya sa kanyang salaysay na talagang siya naman po ang nagpapasok ng lahat ng kontrabando sa Bilibid. Okay. Tungkol naman kay Jonel Sanchez na sinasabi mo, binanggit mo kanina yung sweetie. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. At siya naman, ang siya nandito, sinasabi niya na tumatagal si Senator Laila de Lima sa iyong kwarto. At parang merong insinuation na meron din kayong relasyon sa aking pagkaintindi. Sabi po ni Jonel Sanchez, Your Honor. Opo. Hindi po totoo yan. Okay, hindi totoo yan. Hindi po, Your Honor. Ang pangatlo ay, nung nasa NBI, yung 11, linipat ho. Yes, Your Honor. Di ba kaya linipat yun para matigil ang drug trade at sa loob? Yan ba ang rason kung ba't nalipat yung 11? Mas credible pong sumagot siguro yung mga nagdesisyon na authorities tungkol dyan, Your Honor. Hindi po ako, inmate lang din po ako eh. Pero sa pagkaalam mo, kaya ba't sila linipat? Maybe, Your Honor. At ito ba yung nangyari? Nangyari po. Na nailipat po sila. pero nabawasan ba at ang bentahan sa loob at ng droga? Somehow, Your Honor. Malaki po talaga na ibawas. At mas mabuting doon na sila labing siya. May contact ba yung mga nasa NBI sa nangyayari sa loob? Mas ano nasa NBI sila? Actually, sinubukan pa rin po nila akong tawagan nung nasa NBI sila eh. Through Attorney Fortun, gusto nilang kumonekta sa akin. At Sino Attorney Fortun to? Raymond Fortun. Kliyente po niya si Vicente C.
At sinubukan nila na kausapin ako at baka kaya ko raw pakiusapan si Director Bukayo or si Secretary de Lima para maibalik sila. Sabi ko, pare, tali ang kamay ko dyan sa ganyan. Pero susubukan ko pa rin. Sino kausap mo dyan? Si Vicente, si sir. Nasa NBI sila, meron silang cellphone. At anong nakausap mo rin si Atty. Fortun? Yes, sir. At anong sabi mo kay Atty. Fortun? Sabi ko, i-arrange na lang kita ng appointment kay Director Bukayo, kayo na lang mag-usap. Yun lang. Yun po. Anong specifically sinabi sa'yo ni Atty. Fortun? Anong pakiusap niya sa'yo? Nag-o-offer sila ng 30 million para makabalik sila sa maximum security compound. Sabi ko, si Bukayo na lang po kusapin niyo. 30 million para kay Nino? Para makabalik po sila sa maximum. Kay Nino ibibigay yung 30 million? Kung sino po ang tatanggap at kung sino po magbabalik. Galing yan sa bibig ni Atty. Raymond Fortun? Yes, Your Honor. Isang dalibasang Yes, Your abogado? Honor. Yes, Your Honor. May I just interject, Yes. Your Honor? Mr. C, naging abogado niyo ba si Atty. Raymond Fortun? Opo, kami apat kami attorney. Sino kayong apat? Yung kasamahan ko sa NBI. Kanino? Sa NBI. Sa NBI. si Church C, George C., Tom Chua, Tom Chua, ako. you and Say. Sam. ha? Sam Lee, Sam Lee. Yun ba yun, Sam Lee? Apat kami. So, apat kayo. Tapos Ang abogado nyo si Atty. Raymond Fortun. siya lumalakap pero attorney kami, marami kasi siya yung Chinese, marami kami Chinese, At na gusto nyong mapabalik. marami kami Chinese, kuha siya attorney. Siya lang ang attorney namin lahat. Tapos pinalakan namin kalahatan na kung At pwede. nag-offer kayo ng 30 million Hindi ko para alam kung mapabalik. hindi ko alam kung may offer, makano offer, hindi ko alam. Pero ikaw, handa ka bang magbigay ng ambag? Handa ako kung baka maximum, handa ako magbigay ang ako kung kaya ko. Magkano kaya mong iambag kung sakali sakali man? Hindi ko alam kung makano kaya ko pa, pero pilitin ko kung lahat kaya ko. Salamat. Please proceed. Yes. So, alam nyo, JB, you're under oath, no? At saka, Yes, Your Honor. yung tawag sa'yo ni Atty. Fortun, ang telepono niya ginamit mo, telepono Nino. Cellphone ba to? Landline? Ang una Paano? pong kumontak sa akin, inutusan ni Vicente C, si Mr. Raymond Dominguez, na isa rin pong bilanggo, para mag-abot ng number sa akin. Sinabi ko kay Raymond, sabi ko, pare, medyo mainit yan, patatawagin mo ko sa NBI, baka madamay ako sa kanila. Humingi ako ng clearance tungkol po rin sa pagtawag ko sa isang kapwa ko inmate na alam ko na isang action agent or asset ng gobyerno. Sabi ko, sir, pwede ko bang tawagan sila para malaman ko yung information kung ano yung gusto nilang pasabi. Tinawagan ko po si Vicente C. At yun po, ang pangako nila sa akin, magbibigay sila ng 30 million. At pagbalik daw nila, lahat daw ng shabu nila, bibigay na lang nila sa akin. Sabi ko, pare, hindi ganun yung gustong mangyari. Pero ipaparating ko yung gusto nyong mangyari. I-arrange ko ng appointment dito si Atty. Fortun at saka si Director Bukayo. So, ang kausap mo si Vicente C. Opo. Tapos nakausap pa rin si Atty. Fortun. Yes, sa sir. telepono. At nireiterate niya yung 30 million. Yes, sir. Ngayon, kanino ka kumuha ng clearance? Sabi mo, kumuha ka ng clearance. Kanino ka kumuha ng clearance? Para tumawag sa NBI? Hindi ko po may divulge to in nationwide television dahil baka malagay po sa bingit yung buhay ng inmate na sinasabi ko. Inmate ang kumuha ka ng clearance sa inmate? Alam ko po, on later part na po, no, nung matapos na po itong lahat ng kaguluhan, alam ko isang action agent siya, sir, ng gobyerno. Mr. Chairman, palagi ko dapat malaman natin. At are you willing to divulge even in a closed door or executive session the name of this inmate? Yes, Your Honor. Okay. So maybe at the proper time, the chairman can decide on this. Ngayon, kung dapat yan ay ilabas, tingnan ho natin muna kung ano po yung ang importansya ng testimonya nyo para ma-deserve ang isang executive session. No? Ngayon, may ang huling katanungan ko, at ito ay
tinanong sa akin noon sa kabilang meeting ako ng mga isang constituent ko sa Parañaque na kung